Natakot nga po ako nung malaglag po ito. Halos mawala ng malay. Natakot po ako. Ay, ganun? Opo. Hindi ko naman po alam kung ano yung napatamat. Yun nga po pinabilinan ko na lingatrin pa. Ang likod po kaya nito. Nang dahil nga sa hindi inaasahan at hindi maganda pangyayari sa batang si James, ay nabigla kami sa nalaman namin nangyari sa kanya. Muntik na mo wala ng malay. Di lang po namin pinaiyak lang po talaga sa dyan namin nang hindi makatulog. Halos mahina malagdag po eh. Kaya isang linggo po may sakit yan. Kawawa ka naman, James. Magandang hapon sa inyo lahat at ngayon, eto, anong oras na? 6:22 PM na. Pupunta po tayo kala Nico, kala Ate Giselle. Sinundo na namin si Nico dito po sa likod. Yan si Nico, galing sa trabaho. Grabe na po kasi pag nitong taon na to. Anong oras ka, Nico, pumasok kanina sa trabaho mo? Alas 6 po. Alas 6? Tapos ang labas mo, gantong oras talaga. Mga 6:30, ganyan, alas 6. Mga lim, dito na tayo sa loob ng papasok kami. Ay, inibali pala yung pwesto ng ano nyo, bahay nyo. Kamusta naman kayo dito, Ate Giselle? Hi! Kamusta ka, James? Ha? Ha? Baka iiyak ka na naman. Nagaling pa lang po yan. Bakit nagkasakit po ito? Sa linggo po may sakit. Ay, grabe ko. Nalaglag po kasi sa upuan. Saan pumupuan? Doon po sa pagtitindahan ko. Yung mataas na yun, upuan? Opo. Bakit mo nalaglag? Nagliligpit po kasi ako, biniling ko po yan sa anak ni Ate May. Ay nalingatan din po. Hindi ko baga po. Nalaglag po yun. Nabalian? Tinailot ko Nahilot naman po. Ngayon, pero ngayon, okay naman na, ano? Opo. Kanina po may sinat. Ngayon, wala na naman. Pero okay naman na daw yung pilay niya. Opo. Kawawa naman si James. Nalaglag ka pala, James. Grabe naman yan. Dapat bantayan yung maigi, Ate Giselle. Kawawa. Diyan, kaya nga po isang linggo po ako hindi nakapagtitinda. May ano, may naging sugat siya nung nalaglag. Opo. Bumalik Saan? na naman po yung sugat niya. Ay. Kawawa naman si James. Papachikapan ko na lang po siya bukas na. Papachikapan mo. Si Nico, nabanggit sa akin kanina na dapat uuwi daw kayo ng Santa Elena. Opo. Hintayin po namin hindi po balik. Bakit ano bang sabi ni Nico? Sabi daw po ay punta daw po siya dito. Hindi naman po nagpunta. Pero plano nyo talaga, uuwi kayo ngayon. Ano sanang plano nyo? Magkukommute kayo? Ano po sana yung howler po na ginagamit ko yun po sanang Gagamitin mo? Opo. Kaso lang, pinayagan ka ba? Hindi. Papayagan naman po sana ako at ay yung kasama ko po na isa ay walang kasama. Ay hindi man po nagpasok yung isa kaya ako na po muna pinasama ni Kuya. Kaya hindi ka nakaalis. Pero anong plano nyo? Kailan? Kailan nyo planong pumunta? Kasi matagal yata sa'yo nag-aantay yung papa mo. Dapat paglaanan nyo ng isang araw na magpaalam ka, hindi ka muna papasok. Tapos punta kayo doon. Ano? Opo. Para matapos na yung pagkamis sa inyo ng tatay nyo. Tsaka para makita na din si James. Ano nga po kasi kung Kung Hindi man pwede bukas. mapacheck up si Parang gagalitan na naman kami sa kailangan pa-check upan si James. Marami nakakamiss dito kay James sa mga viewers. Ano, James? Ano? Tumatawa ka na ngayon na nung nakaraan nakala ko sweet sa akin pala, iiyak lang pala. Dancer pala si James, sumasayaw. Yo. Nagpapakitang gila si James, Kanino ka nagmana ng pagsayaw, James? Kumusta naman po yung pag-stay nyo dito sa bahay na ito? Okay naman po. Okay naman. Kumusta nagiging problema nyo dito? Wala po. Yung isa, ang number one siguro nakikita kong problema nyo dito yung init, ano? Oo, kahit kanina nga po, di kami mapakali dito yung dalawa. Grabe pa ang init, kahit yung dalawang electric pump bukas sa iya, grabe pa. Sa tingin nyo, dito sa pwesto na ito, bakit kaya ganito? Hindi po, siguro po dito po sa bubong kasi malapit sa bintana po. Dito po sikat na masyado itong bubong ng kabila. yan. Ano? Yung bubong ng kabila, yung singaw, dito pumapasok.
Gusto nyo ba ito lagyan natin ng insulator tapos ito yung buksan na lang ninyo? O yung insulator yun yung parang foam na nagkukontrol sa init. Ano? Siguro maganda lagyan natin ito tapos ito lang yung buksan ninyo. Kasi dito wala namang bubong na ano eh. Opo. Ano? Hindi naman po din na... O habang nandito pa kayo. At tatanungin pala kita, Kuya Nico, ano po yung sabi kasi natin Giselle, ikaw doon nakakaalam. So nung nakaraan tinanong ko na kay Giselle ano yung plano at plano nyo nga daw na doon kayo titira. Opo. Ano po ba yung plano mo, Kuya Nico? Ano lang po, papaayos ko na lang po yung bahay doon. Paano na lang po ng haligi. Mhm. Ano ba ang plano mong maging haligi doon? Yung ano, yung kuya po, yung bahay po namin dati, ano ay, kuya din po ang haligi nun. Haligi, matibay ba yun? Yung doon po sa may yung kalapit po nung bahay ng tiyahin ko sa amin po ng bahay yung pinagbintayan ni Papa. Tagal po yun, ilang taon na po yun. Eh paano kaya kung PVC ang haligi? Sa tingin mo pwede yun? Pwede rin po. Pwedeng magamit yung ganun? Opo. Kung pwede siguro yung ganun, mas matibay yun kaysa kahoy. Kasi yung kahoy, kapag nabasa na babad sa tubig, ano din, madali ding magagapok, no? Delikado. Tapos yung sahig, anong plano nyo doon? Pwede yan, ang sahig nyo gawa dun sa, alam mo ba yung crocodile na yung matigas na pang sahig talaga? Dapat ganun yung sahig nyo, walang butas, para si James, ligtas dun. Ano? Opo. Kasi mahirap kapag ang sasahig nyo ulit ay tabla. Si James delikado. Mamaya malingat kayo, nakakatulog kayo ng mahimbing dahil sa pagod sa pagtatrabaho. Si James pala, nalaglag na doon sa ilalim, di ba? Kaya dapat yun yung crocodile na walang Di malikong kausap. no, yung matibay. Kumusta ka naman, Nico, sa sa pagtatrabaho mo, sa pagbalik trabaho mo sa ganyang Ayos naman po, ay sa ngayon po ay rin po ako, nahina na rin ng kalakal ngayon ay. Halos wala na rin pong nagbibinta. Kaya pahirapan na rin po. Ngayong araw ba, Kuya Nico, nasa magkano yung kinita mo? O may uwi mo na kinita mo dito sa pamilya mo? Ano po? Umabot na magkano? Para lang po yan ng 300. 100. Ngayong araw ba may naiuwi kang ngayong araw? Yun po, ay isandaan ang buong kinita namin ng shoot po ay. Ha? Isandaan. O 100 pesos? Ba't ganun yung inabot lang ngayong araw? Saan po, yung sa gasol po, nakain kami sa labas. Tapos sa gasolina, sa amin po kasing gasolina nun. Tapos may boundary pa po kami sa motor na 60 pesos. Medyo marami din pala kayong, marami din palang nalilis dun sa kinita nyo. Marami pang nababawas. Hindi pala yun talagang buo. Nasa inyo na talaga kung ano yung kinita na kalakal nyo. Grabe naman yun. So ngayong araw, 100 pesos lang yung naiuwi mo. Pero at least nung mga nakarang araw, nakakauwi ka ng malaki-laki. 300, sabi natin Giselle, may 500. 300, 400, 500. So okay yun, at least dun sa naiuwi mo na yun, siguro naman, mapapaikot niyo sa ilang araw na ulit. Pero kumusta yung pagod, na nibago ka ba o ano? Di, as lang po gano'n din, di katulad ko. Di naman po naninibago. Hindi naman. Hindi naman po. Okay, buti di ka naman nagkakasakit. Hindi naman po. Ang inaano ko lang po yung sa kamay ko nagmaga po ay. Bakit? Nahihirapan akong magahok ng pag nagdadrive po ay may sakit. Bakit namaga? Ba't namaga yung kamay Po mo? yan yung napitpit po ng martilyo yan ay nagsakit yung loob tapos magtagal nagbukol. Yan, nagkaroon ng sila. Ay, Po. hindi mo ba napacheck up yan? Hindi, ganyan po yan, tinuturo ko lang po yan ng karayong. Para lumabas na yung tubig niya sa loob. Ako lang po nagtitikal. Pero dapat iniinuman mo yung antibiotic para at least matanggal yung pamamaga. Para yung pag... Oo, kasi kapag sarili mo lang, minsan baka mamaya may infection ka pa. Kahit antibiotic inuman mo, Kasi mahirap kapag na-infection ka niyan. Hindi ka lalo makakatrabaho. Di ba? Ikaw, Kuya Nico, dito sa bahay niyo, kumusta naman? Wala ka namang nagiging problema? Wala naman po, ayos naman. Okay naman? Sa mga kapitbahay, wala naman? Wala naman po. Hindi naman kayo dito pinakikialaman ng ibang Ayos naman. Mabuti naman, Kuya Nico, kung ganun. Si Ate Giselle, nabanggit niya sa akin, may plano din pala kayo magpakasal. Doon po sa libreng kasal po. Libreng kasal. Sa barangay po yan.
Ba't naisipan mo, Kuya Nico, na magpakasal? Eh, siya po pong gusto siya po inalok nung ninang ko dun sa amin. Nasabi niya po, may libreng kasal daw po. Pero ikaw ba nasa isip mo rin na magpapakasal din kayo? Oo po. Yung kasal na yan, napag-uusapan nyo ba yan noon pa o ano? Wala kayo na pag-uusapan tungkol dyan o meron talaga? Noon pa po, nung bago po yan nakilala yan, doon na po talaga kami nung magulo niya, sabi niya, magpakasal daw po. Bakit? Eh, Ano yung naging hadlang? Bakit ano? eh, hindi rin mo po natutuloy at minsan ay pag na punta ako Manila, kaya hindi na ako nandun, kaya hindi na rin natutuloy. Ilang taon. Paano yan kung magpapakasal kayo? Nasaan ang magulang niya o kayo na lang? Total, nasa wastong edad naman na kayo. Oo. Kayo na lang. Opo. Okay. Ang magulang mo ba, Nico, nandito? Nandun po sa Santa Elena po. Ay, ibig sabihin ko yung nanay pala? Nandun din? Nandun din po. Akala ko kasi magkabukod yung nanay tapos yung tatay ni Nico. Pero yung pala magkasama pala. Nasa Santa Elena. So, paano yan? Sa isang araw o sa susunod na araw pa ang plano nyo umuwi? Sa ano lang po, sa sunod na Anong araw ba ngayon, Ate Giselle? Martes ba ngayon o ano? Martes? Miyerkules, Huwebes. Di sa Huwebes na kayo uwi, ano? Opo. Para naman mapagbigyan nyo na yung tatay nyo, ano? Opo. Kasi si Ate Giselle sa susunod gusto rin niya makita yung lola niya na nagpalaki sa kanya. Opo. Bibigyan ko kayo ng ano doon, ng budget para makapunta kayo doon sa lola niya. Mabilan niyo muna ng kung anong pasalubong na pwede. Ano? Opo. Kasi syempre malaking ano din kay Giselle. Yun ang pala nagpalaki sa kanya. Nakilala mo na ba yun? Oo, kilala ko na po yun. Kumusta naman kayo yung relation niyo ng lola niya? Ayos naman po. Bilang apo ka na rin niya, syempre. Okay naman. Okay naman po. Sa Ate Giselle, Ate Giselle, gusto mo pa ba bumisita doon? Opo. Gusto mo pa? Eh, padaliin mo na si Nico makapunta doon sa papa niya para tawa si James. James, ikaw gusto mo makita yung yung lola mo na bang tawag doon? Tapos sa tuhod na si James, di ba? Opo. Gusto na rin siguro makita ni lola mo yun, si James. Ni James, wawa naman, nalaglag pala ito si James. Yo. Medyo gaano ba kataas sa tansya mo yung Mataas pinaglagay baga niya? po yung Mas mataas pa dito? Opo. Ay, Ay, grabe natakot naman yun. nga po ako nung malaglag po ito. Halos mawala ng malay. Natakot po ako. Ay, ganun? Opo. Hindi ko naman po alam kung ano yung napatama. Yun nga pong pinagbilinan ko nalingat rin po. Ang likot po kaya nito. Ay, muntik na po wala ng malay. Di lang po namin, pinaiyak lang po talaga sadya namin nang hindi makatulog. Halos manghina malagdag po ay. Kaya isang linggo po may sakit yan. Kawa ka Lagi naman, po ako James. nagtinda. Mga kalingap, si James po ay na-aksidente. Nahulog sa upuan. Mas mataas pa po dito. Kasi yun nga, nakwento na ni Ate Giselle kanina, siya po kasi nagliligpit na ng pinaggamitan niya sa pagtitinda ng street foods. So hinabili niya, mga ilang taon ba yung pinagabilinan mo nito? Ano po? Nasa ano po yata? 11 years old. 11 years old? May isip na. Ay nalingat po. Ang likot rin naman po nito. Hindi po napansin. Dapat, Ate Giselle, sa medyo matanda-tanda mo na lang iniwan. Sa bagay kasi yung mga pangyari, kaya nga aksidente, sabi ko nga, unexpected, hindi inaasahan na pangyayari. Wala namang may gusto na maaksidente, di ba? Wala namang siguro ang tao na gusto maaksidente. Oo, nagre-reklamo si James, nagkikwento sa atin, ano nangyari sa'yo? Ha? Halos mawalan pala ng malay si James? Oo. Ay sabi nga po nung ni ate may pa-check upan daw po. Ay hinihingi naman po sa Medicare ay mahal naman daw po yun yung ipapatingin ko po sana yung ganito kung ano napatama po. Di ko rin po natanong si yung nag-alaga po. O alin yung tumama kay James? Wow. Pero alin yung pinahilot niyo yung katawan niya? Opo, puro pilay. Puro pilay daw? Ginanitan nga po ako sa dagat daw po hinulog eh. Ay sa kinalingatan po ako nung nag-alaga kaya. Hindi ko rin ako po alam. So hindi naman yung ginusto mga kalingap nila Ate Giselle kasi nga nagtatrabaho siya. Nagliligpit na ng pinagamitan. No? James? Ha? Doon ka na lang muna sa bahay para di ka malaglag. Ha? Sa bahay ka na muna. Ha? Nagtatawa si James. Nung nakaraan po ay umiiyak ito sa akin. Sanay na siya kay papa niya? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Pag ako pa nakikita niya na naalis po kay papa niya sa akin talaga. Sa'yo talaga nalapit. Ate Giselle, huwag mo na po ulitin yun ha.
na ipabantay siya sa bata. Kaya Kasi ang bata po ay malaro po yan ay. Kaya hindi po ako ngayon nakakapagtinda eh. Ito po nga. Yan mo na inintindi mo. Tama yun. Oh, tawa si James oh. Ay! Pinutok. Kawawa naman. Nauntog. May sugat kaya niyan. Pagaling ka James ha? Oh, kuya Nico, meron po ako sa inyong dala. Samahan mo po ako sa sakyan Halika po. Tara mga kalingap at ibigay natin yung munting blessing natin ngayong araw pala kuya Nico para makabawas sa gastusin nila. O yan, dyan mo kuya Nico yan. Yan muna isang sakong bigas at sa isang sakong bigas na yung kuya Nico makatulong naman sa inyo. Opo. Ha? Opo, malaking tulong na po yan. Salamat naman. At para naman hindi na kayo magbili ng bigas sa kinikita mo, kahit paano mabawasan yung gastusin nyo, no? Opo. Okay. Buti hindi ka nagalit kay Ate Giselle nung nangyari yun, nalaman mo. Hindi naman po. Ha? Hindi naman po. Medyo na Nagalit siya Ate Giselle? Dinalitan po ako niya, huwag na daw po ako magtinda at pinabayaan ko daw po. Magagalit talaga kahit naman Ay siguro. sabi ko nagligpit lang ako eh. Sabi niya di daw siya inantay. Sabi ko mas na nga rin. Ilang nga po doon sa daan kasi pinagpaparadahan baga po din yun. Kaya inalis ko na lang po. Ganyan talaga Ate Giselle, kahit naman siguro sa anak ko nangyari, si Commander ang nagbabantay, magagalit din ako. Buti naipaliwanag mo naman kay Nico ng maayos. Opo. Mabuti, para hindi na paglakihan ng nyo, away nyo kasi magagalit talaga si Kuya Nico. Nagdasayaw na si James oh. Sige daw James, ayaw daw dance. Bibo si James kapag wala siyang nararamdaman Sige, bibilang ko kayo meron pa kaming insulator, bibigyan ko kayo at sobra-sobra naman yun. Takpan na lang natin ito, Kuya Nico? Para hindi po pasok dito yung init, ha? Tapos ito na lang ibubuksan nyo, at least ito, puno yun nasa likod niyan, medyo mapresko-presko, Kasi po kayo dito kapag yung singaw ng init nga. Tama si Ate Giselle, galing sa bubong talaga yun, Kasi halos katapatan ng bubong yung Ate Giselle, paano? Sa ngayon, yan muna yung may bibigay kong biyaya sa inyo, no? Sige po, thank you po. Wala ka Okay lang naman. po. Basta may pangako mo Ate Giselle, huwag mo nang ipabantay sa bata si James, Opo. Kasi kawawa naman, Namatawa kay Commander si James. Sinasayo. Marami nagmamahal na viewers dito kay James. Pati ako, iuwi ko yan. Uwi na natin to. Doon na pala nagpusto Kuya Nico si Ate Giselle kasi medyo mahirap pala dyan, Hindi siya masyadong mabinta dito. At nasa luban daw po ay. Ganun. Doon daw po. Saan niyo ba sinubukang magpwesto nung kayo? Dito sa harap o doon sa may Doon po sa may... Sa may gilid? Opo. Pero hindi talaga masyadong Buti hindi ka naman na si Ate Giselle nagkatama sa noo. Ha? Nakatawa daw po, inas daw po yung pandong ng paninda niya doon sa kabila. Tapos natamaan. Pagtayo daw po inatamaan yung Ate Giselle, mayroon ba kayong ihawan? Meron. Nagbili ba kayo? Meron po. Kaso hindi po ako nakabili ng patungan. Nagawa lang po siya at may kamahalan din po eh. Ang binili na lang po namin. Yung mismong ihawan na bakal. Gawa po ng Sa pagtitinda mo ng mga street foods, alin ba mas makakadali sa'yo? Halimbawa, yung gasol o yung diuling? Siguro uling na lang po. Diuling? So, yung mga kalingap. Okay naman sila dito. Wala naman sa ating problema. Ito pong mag-asawa nahihiya lang sa atin kasi nga hindi daw sila yung nagbabayad ng bahay nila. At tayo daw, pero yun nga, paulit-ulit kasi sinasabi na okay lang po yun sa atin. Basta, mabango dito, malinis sila sa bahay sa Ate Giselle. Ang importante po sa amin, yung security nila, yung safe po sila habang wala pa silang sariling bahay, habang wala pa sariling tahanan, habang binubuo pa lang nila yung decision dun sa bahay na bubuuin nila. O nga pala, Kuya Nico, matanong ko sa'yo, sabi natin Giselle, nagsubo ka daw para magtanong-tanong ng lupa sa papa mo? Ay, wala daw talaga. wala daw po talaga doon. At yung kanila daw po tinitirahan doon ay ay nakikitira lang din daw po doon. Kaya hindi po talaga nila ang magiging lupa nila. Kaya wala talaga.
Kung papa niya, yung nagtagal. O James, paano sasama ka na sa amin? Sasama niya. Ha? Ha James? Nagsasayaw nga. Sasayaw. Masigla si James kapag ano talaga, bibo siya kapag wala siyang nararamdaman. Pero pag may nararamdaman, Di, makita mo siya natutuwang aburido, Aburido. Natutuwa sa totoo niyang mama. Ay, kaya pala. Ako yung totoong mama nito. Diyan ka na sa totoo mong nanay, ano? Sabi Relax pa siya, oh. sabi ng mga viewers. Relax si James, oo. Nagtatawa, oo. Alagaan niyo si James, sayang yung ano niya. Yung kutis, yung itsura niya. Mga kalingap, uwi na rin tayo at kahit yun talagang ginabi na tayo, pero importante, nakapagpatid pa rin tayo ng tulong ngayong araw, ng blessing. At dumaan pa rin tayo dito kung natin Giselle, kahit na yun nga medyo alanganin na talagang oras. Wala naman pong oras-oras, walang hindi po isyong oras sa pagtulong. Yun. So maraming salamat sa suporta niyo Marcos TV channel. Siyempre ang kasama ko si Commander Marcos at ang lahat po ng kasama namin na bumubuo ng Team Kalingap. Sana palagi po kayo nandiyan. Maraming salamat sa support niyo sa ating Facebook page. God bless po sa inyo.